Minsan na ba kayong nagtanong, Diyos ko, bakit ako? Bakit kailangan kong pagdaanan ito? Kung oo, hindi ka nag-iisa. May isang kwento tungkol sa dalawang buto na itinanim sa isang magsasaka sa isang bukirin. Pareho silang napunta sa madilim na lupa. Pareho silang natabunan ng makapal na putik. Pareho silang binuhusan ng malakas na ulan. Ngunit magkaiba ang kanilang pananaw. Ang unang buto ay nagreklamo. Sabi niya, "Bakit napakadilim dito? Bakit ako ibinaon sa lupa? Bakit kailangang umulan ng ganito kalakas?" Araw-araw, puno ito ng takot at pangamba. Samantala, ang ikalawang buto ay tahimik lamang. Hindi rin niya nauunawaan ang lahat ng nangyayari, ngunit nagtitiwala siya na may layunin ang magsasaka. Lumipas ang mga araw, dumating ang mga malalakas na ulan. Lalong bumigat ang lupang nakapatong sa kanila. At dumating ang sandaling nagsimulang mabasag ang kailang mga balat. Labis na takot ang unang buto. Akala niya ay katapusan na niya. Ngunit ang ikalawang buto ay nanatiling matatag. Dahil alam niyang hindi siya sinisira ng proseso. Siya ay pinapalago nito. Pagkalipas ng ilang buwan, isang maliit na usbong ang sumibol mula sa ikalawang buto. At habang lumilipas ang panahon, lumaki ito at naging isang matibay at magandang puno. Ang unang buto naman ay nanatiling nakakulong sa takot. Hindi nito hinayaang mabasag ang balat nito. At dahil doon, hindi ito lumago. Mga kaibigan, ganyan din minsan ang ating buhay. Kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok, para tayong nakabaon sa madilim na lupa. Pakiramdam natin ay pinapabayaan tayo ng Diyos. Ngunit ang totoo, maaaring may ginagawa siya sa ating buhay na hindi pa natin nakikita. Tulad ng ginto na dinadalisay sa apoy, ang ating pananampalataya ay lumalakas kapag ito ay nasusubok. Minsan, ang pagsubok ay paraan ng Diyos upang ilayo tayo sa maling landas at ihanda tayo sa mas magandang plano. At kung minsan naman ang sakit na ating nararamdaman ang magiging dahilan upang matulungan natin ang iba balang araw. Isipin niyo si Jose sa Biblia. Pinagkanulo siya ng kanyang mga kapatid, ibinenta bilang alipin, ikinulong ng walang kasalanan. Ngunit sa huli, ginamit ng Diyos ang lahat ng kanyang pinagdaanan upang iligtas ang maraming tao. Ganon din si Job. Nawala sa kanya ang halos lahat. Ngunit nanatili siyang kumakapit sa Diyos.
kahit hindi niya nauunawaan ang nangyayari. At sa huli, nakita rin niya ang katapatan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok ngayon, tandaan mo ito. Ang binhi ay kailangang mabaon sa lupa bago ito maging puno. Ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy bago ito maging dalisay. At kung minsan, ang pinakamalaking pagpapala ng Diyos ay dumarating pagkatapos ng pinakamabigat na pagsubok. Maaaring hindi mo pa nakikita ang dahilan ngayon, ngunit balang araw, lilingon ka at mauunawaan mo kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang lahat ng ito. Hindi upang sirain ka, kundi upang hubugin ka at ihanda ka para sa layuning inilaan niya para sa iyo. Kaya sa halip na tanungin, Diyos, bakit ako? Subukan nating tanong, Panginoon, ano ang nais mong ituro sa akin sa pamamagitan nito?